Hi guys! Welcome again sa aking YouTube channel. So, nakalimutan ko po last time magpakilala sa inyo. By the way, I'm Cathy and asawa ko po is Korean. So, lahat po ng topic na sasabihin ko ay based lang po to sa mga experience namin bago po kami ikasal hanggang sa makapunta po tayo ng Korea! So, sana supportahan niyo po yung aking YouTube channel. Please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo na-notify sa mga videos kong i-upload. So, for today's topic, nauna yung wedding date kaysa sa marriage license. So, ano po yung dapat nating gawin? No? Ano po dapat yung mauna? Siyempre, may scenario po kasing gano'n na nangyari. Yung kasabayan po namin. Nakapag-appointment na sila sa wedding coordinator and nakapagbayad na sila na parang next week na yung kasal nila and ngayon pa lang sila mag-aasikaso ng lisensya nila. So, napaka-hassle po yun. Lalo na yung asawa niya, ay mapapangasawa niya is also foreigner. So, ibig sabihin, galing pa yun sa malayong lugar, umuwi lang dito para magpakasal. Tapos hindi pala makakasal ng ganung date, ay sobrang hassle yon. So, pwede pa kayo mag-away, ganun. Diba? Kasi, dapat po, ang mauuna talaga ay yung marriage license. Kasi hindi po kayo makakapagpakasal talaga pag wala kayong marriage license. So, paano yun? Nakapagbayad na kayo doon sa wedding coordinator and may date na kayo, no? Tapos wala pa kayong lisensya. So, hindi kayo makakapag-proceed. Ano po yung gagawin natin? Wala po. Ang gagawin nyo lang, i-reschedule nyo lang po yung wedding nyo kasi hindi nyo na po marirefund yun eh. May ganun po kasing scenario. So, ang releasing ng marriage license is almost sa pag-prepare pa lang, halos aabutin ka siguro ng 1 linggo. Eh, yung releasing pa, 11 days ka mag-aantay. Eh, kung ang wedding mo is next week, wala na. Hindi na kayo aabot, no? Kasi yung wedding coordinator naman, may mga wedding coordinator naman na sa kanila na rin yung marriage license. Pwede rin po yun. Pero hindi ko lang, kasi may napagtanungan ako dun sa unang wedding coordinator namin, pwede na rin sa kanila yung sila na rin magpo-provide ng wedding marriage license nyo. Pero ang kailangan 10 days daw na kailangan mag-stay yung fiancé mo dito sa Pinas. Kasi kailangan daw yun. Hindi ko alam kung bakit. Pero, ako, parang sabi ko, ba't ganon? Eh, sabi ko, sa iba naman, hindi naman. Meron kasing mga wedding coordinator na ganon. And na may kasama na ng wedding marriage license. And meron din naman wedding coordinator na sila lang yung magko-coordinate ng wedding mo. Pero ikaw yung maglalakad ng marriage license nyo. Sa senaryo po namin, kami yung naglakad ng wedding, ng marriage license namin. Kasi yung sa iba kasi, ba't ganun sa kanila? Samantalang sa amin, sobrang bilis lang. Hindi na kailangan, kasi yung asawa ko naman hindi siya pwedeng mag-stay ng 10 araw dito kasi may trabaho eh. Ngayon, naghanap kami, kami nag-asikaso ng marriage license namin and wala namang senaryo yung ganun eh. Yung kailangan 10 days na mag-i-stay dito yung yung fiancé mo. Yung asawa ko naman kasi every 2 weeks nandito siya, kaya hindi naman na kailangan. So, ganun yung nangyari. So, mas maganda po na kayo na lang maglakad ng marriage license nyo para mas smooth. Mas unahin nyo po yung marriage license bago po kayong pumili ng date na gusto nyong ikasal. Kasi once na nakapag-book na kayo ng date nyo sa wedding coordinator, hindi nyo na po ma-refund yun. So, ang mangyayari, adjust lang kayo ng adjust. 'Di ba? Kaya, mas hassle. So, mas maganda, unahin nyo po yung marriage license and bago po kayo pumili ng date ng gusto nyong makasal para smooth yung process natin. So, ganun po. Ganun lang po kadali. No? Unahin yung marriage license and then wedding date. Kasi paano kung magka-problema yung wedding license nyo tapos madami palang hanapin sa inyo. Kasi lalo na pag foreigner, medyo may mga hinahanap na requirements. So, mas matatagalan kayo. So, tips lang, no? Unahin po yung marriage license bago po yung
wedding date nyo. Ganun lang po kadali. So, para walang problema. So, yun lang po. Sana po nakapagbigay ako ng tips sa inyo kung paano yung gagawin and sana naintindihan nyo. So, don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong ma-notify sa mga susunod ko pang video. So, next topic po natin is legal capacity. See you on my next video, guys. Bye!